Aanyayahan ko pong tumayo ang bawat isa upang sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Amen. In a count of 3, amen po, sabay-sabay po nating basahin. Ang salita ng Panginoon sa umagang ito ay matatagpuan sa Book of Matthew, chapter 6, verse 14 to 15. 1, 2, 3. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Praise be to the Word of God. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Ako rin pong basahin sa Tagalog, po mga kapatid, ang sabi po dito, amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Amen. Yan po ay sinabi ng ating Panginoon. Amen. Ano po dito yung araw-araw may kaaway? Ako lang? Amen. Praise God. Praise God, mababait kasi walang mga kaaway. Amen po. Amen. Sino naman po dito, amen po, yung nasaktan ng sobra-sobra, maaring sa past, amen po, or maaring sa mga oras pa ngayon, amen po, yung nagawa ng isang tao, amen po, nasaktan ng isang tao, na hanggang sa ngayon, hindi po natin kayang patawarin. Maaring, hindi man po kayo sumagot, hindi man po kayo magtaas ng kamay, kayo lamang po ang nakakaalam ng mga bagay na ito. Amen po. Sa oras na ito, mga kapatid, amen po. Minsan maririnig natin or sasabihin ng iba, paulit-ulit na lang yan, tuwing may magpipreach dyan sa harapan, lagi na lang merong repentance, lagi na lang merong forgiveness. Amen po. Kasi po, nais ng Panginoon, amen po, na lagi-lagi tayong paalalahanan. Kasi nangyayari po yan sa atin sa araw-araw ng ating buhay. Lalo na po sa atin, sa ating mga lahat tayo rito, mga ate, mga kuya. Hindi po natin ito maiiwasan sa ating mga katrabaho, na nakakasakit sa atin, or maaring tayo man ang makasakit sa kanila. Minsan siguro, kahit nga po sa bus lang, yung mga nagbabas dito, maapakan lang tayo, magagalit na tayo. Di po ba? Meron lang gumamit ng ating gamit, galit na tayo. Sa may mga bagay na ganun, kaya kailangan araw-araw din po natin itong marinig. Amen? Kaya sa oras na ito, amen po, nais ng Panginoon, amen po, na saliksikin yung ating puso. Ano bang meron dyan sa puso natin? Ano ba, may mga grudges ba dyan? May mga bitterness ba dyan? Amen po, nais ng Panginoon, amen po, na ipaunawa sa atin kung gaano siya mapagpatawad, kung gaano ang pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay. Amen po. Ang title po ng pag-uusapan natin sa araw na ito is, madilim pala yung gano'n po, God's Love and Forgiveness Through Jesus Christ. Amen. Yung forgiveness, amen. Forgiveness is a conscious decision to let go of resentment or revenge toward person or group that has harmed you. And forgiveness means releasing someone from the depth of sin or wrongdoing. Amen. Even when they don't deserve it, it's rooted in love, grace, and obedience to God. Amen. Ang forgiveness po, mga kapatid mo, amen po, ito po ay isang buong desisyon. Karapat dapat man o hindi ang nagkasala sa atin. Amen. Ang pagpapatawad ay isang desisyong magpapalaya sa bitterness na meron tayo sa ating puso. Amen po. Magagawa nating magpatawad. Amen po, sa kapwa natin na nakasakit sa atin. Amen po, dahil sa pag-ibig ng Panginoon na meron sa atin, na meron ang Panginoon sa atin. Amen po, hindi po natin ito kayang gawin ng ganang atin lamang. Kasi kung sa atin po, siguro po kapag may nagkasala sa atin, ano po yung nasa kaisipan natin?
Lalo na masakit yung ginawa niya sa atin. Di po ba ang papasok sa ating kaisipan ay gumanti? Di po ba? Amen. Kaya sa oras po na ito, amen po mga kapatid, meron pong paalala ang ating Panginoon. Ano po, meron pong mga bagay na kailangan nating maunawaan. Meron pong 3 bagay, 3 important things to understand what is forgiveness. Amen. Yung 3 bagay. Una, forgiveness is a choice. Pangalawa, forgiveness is a nature of God. And forgiveness is a process. Book of Colossians, chapter 3:13. Bakit po forgiveness is a choice? Sabi dito sa book of Colossians, forbearing one another and forgiving one another. If any man quarrel with any, even as Christ forgive you, so also do ye. Magpasisyahan kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen. Ang pagpapatawad po natin mga kapatid, amen po, ay hindi po ito nakabase sa kung ano yung, hindi po siya nakabase sa ating nararamdaman lang. Bakit po? Kasi kapag nakabase po ito sa ating nararamdaman, sa ating emosyon, pwede po itong magbago. Kasi ganun po tayo, di po ba? Patatawarin natin ngayon, pero mamaya pag nakita natin, magagalit na naman tayo. Ganun po yung ating emosyon, pabago-bago. Ano po, kapag hindi po nakabase sa salita ng Panginoon, amen, yung ating pagpapatawad sa isang tao, pwede po itong bumalik at bumalik sa ating isipan. Amen po. Halimbawa po mga kapatid, ano yung mga common problem na nai-encounter ng tao sa mga oras na ito? Di po ba, nandyan po yung halimbawa, yung mga iniwan ng asawa. Halimbawa, yung gaano kasakit sa isang babae, amen po, na ipagpalit sa iba, amen po, yung iyong pamilya. Di po ba napakasakit yun sa isang babae, amen po. Gaano rin po kasakit sa isang ama ng tahanan na ikaw ay nagtatrabaho dito sa Saudi or sa ibang bansa at yung ipinapadala mo sa Pilipinas, ipinapadala mo sa iyong asawa, ay ginagamit, nilulustay sa ibang lalaki. Di po ba masakit po yun sa isang ama ng tahanan? Ano po, ganun din po sa ating mga kababaihan. Napakasakit na kapag nalaman mo na lang yung asawa mo ay merong iba na palang kinakasama. Iniwanan na tayo or iniwanan na ikaw at ang iyong mga anak. Amen po. Nandyan din yung siraan tayo ng ating mga pinagkakatiwalaang kaibigan. Amen. At marami pa pong ibang mga experience na kung saan nararanasan natin lagi yung masaktan. Amen po. Kung ang pagbabasihan po natin, amen, ay ang ating sarili lamang, amen po, yung ating mga nararamdaman lamang, amen po, ang una pong papasok sa ating kaisipan ay ang katulad ng sinabi ko kanina, gaganti po tayo. Amen. Sabi nga, pag naghanap ka ng iba, maghahanap din ako. Ganun po yung magiging kaisipan natin. Kung kaya mong palitan, ako kaya rin kitang palitan, 10 pa. Amen? Pag ginawa mo ito sa akin, sige, ipopost kita. Yan po yung mga reaction natin kapag ang basihan lang po natin ay yung ating emosyon. Kapag ang basihan po natin, amen po, yung ating sariling kagustuhan lamang, amen po. Pero ang sabi po ng Panginoon magpatawad po tayo katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Amen? Mahirap po bang magpatawad? Amen. Maaring sabihin niyo po, Pastora, madali lang yan sa iyo sabihin. Kasi hindi naman ikaw yung nakaranas. Kasi hindi naman ikaw yung nasaktan. Kasi hindi naman ikaw yung iniwan. Kasi hindi naman ikaw yung niloko. Kasi hindi naman ikaw yung inutangan ng napakalaki at tinakasan. Amen. Maaring niyo pong sabihin yan. Amen. Pastora, hindi naman ikaw yung sinaktan. Hindi naman ikaw yung binugbog .
Na po, hindi naman ikaw yung siniraan eh. Amen. Ako po, hindi ko po kayo kayang i-comfort, hindi ko po kayo kayang tulungan. Kahit ang ating mga pastors po dito, wala po kaming kakayanan na kayo ay tulungan. But Jesus can. Amen? Hindi natin kayang mag-isa. And po, hindi po natin magagawang magpatawad. Pero dahil meron tayong Diyos na mapagpatawad, kaya po natin, makakaya po natin. Amen. Gusto ni Lord na piliin natin ang magpatawad. Bakit po? Alam niyo po ba, kung tutuusin, pwedeng hindi tayo piliin ng Diyos eh, kung gusto po niya. Kung tutuusin, pwede tayong hindi patawarin sa napakadami na ng ating mga kasalanan sa Kanya. Pero mas pinili po ni Lord na piliin tayo. Ano po? Mas piliin niya na siya na lang yung magdala ng sakit. Mas pinili po ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Na siya na lang yung ipako doon sa cross para lang makamta natin yung kapatawaran. Kasi po wala pong karapat-dapat isa man sa atin sa harapan ng Panginoon. Kahit pa tayo ang pinakamayaman dito sa mundo, kahit tayo pa yung pinakamatalino dito sa mundo, kahit ikaw pa yung pinakakilala dito sa mundo, wala po tayong kakayanan. Ang may kakayanan lang po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen. Pinili ng Diyos na tayo ay patawarin. Pero tayo hirap na hirap magpatawad sa kapwa natin. Amen. Forgiveness is a choice. Kailangan po na, bakit po natin kailangang piliin na tayo ay magpatawad kahit sa hindi karapat-dapat patawarin. Kailangan nating piliin kailangan nating piliin na siya'y patawarin ang taong ito kahit na tayo ay nasasaktan. Bakit? Bilang isa pong Kristiyano, bilang isa pong tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Amen po. Dapat po nating piliin na tayo ay magpatawad kasi ito yung gusto ni Lord. Lord, galit na galit ako sa Kanya sa ginawa niya sa akin na hindi ko makakalimutan. Pero Lord, patatawarin ko siya kasi ito yung gusto mo. Dapat ganun po yung ating prayer. Lagi nating isaisip kung paano na tayo pinatawad ng ating Panginoon. At kapag naiisip natin yung cross, nakikita natin sa ating isipan yung cross, kung paano tayo pinatawad. At every time na papasok sa ating kaisipan, yung tao na nakagawa sa atin ng kasalanan, Lord, I choose to forgive him. I choose to forgive her. Kasi ito yung gusto mo. Kung ganang akin lamang, ayaw ko. Kasi nasasaktan ako, pero ito yung gusto mo. Kaya ito ang pipiliin ko, ang magpatawad. Amen. Letter B, ang sabi po dito, forgiveness is a divine nature of God. Amen. Ang sabi po doon, sa book of Jeremiah 31:34, hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa at sabihing, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y nakikilala nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Si Lord po, kapag nagpatawad sa atin, forgive and forget. Pero tayo pag nagpatawad, forgive, I will not forget. I will never forget. Patatawarin kita, okay lang, sige. Pero hindi ko makakalimutan ang iyong ginawa sa akin. Ganun po kasi tayo. Ano po, merong ano pa may naka-reserve. Pero si Lord po, hindi po siya ganun. Pag sinabing pinatawad po niya tayo, kakalimutan niya na kung ano yung mga ginawa natin. Hindi niya na aalalahanin. Kapag yung pag-repent natin or paghingi natin ng tawad sa Panginoon ay totoo. Amen. Alam niyo po, sino po dito yung laging nagbabasa ng Bible? Isa, dalawa lang. Amen. Alam ko po marami ang nagbabasa ng Bible. Amen po.
Pero dun pa po sa hindi nagbabasa ng Bible, ay po mag-start na po tayong magbasa ng Bible. Kasi alam niyo po, pag binasa po natin ang Bible from book of Genesis to Revelation, makikita po natin dito kung ano yung nature ng ating Panginoon, the divine nature ng ating Panginoon. At isa sa divine nature ng ating Panginoon ay siya ang Diyos na mapagpatawad. Siya ang Diyos na maawain. Amen po. Nung binabasa ko po ang nasa Old Testament, nakita ko po kung gaano yung sa buhay ni Moises, sa buhay ni David, sa buhay ni Joseph, kung paano sila nagkasala, kung paano sila sumuway sa Panginoon, pero pinatawad sila ng ating Panginoon. Just like King David, isa po doon si King David. Si King David po, amen po, ay isa na pong hari, pero nagkulang po siya, nagkasala po siya. Kilala niyo po ba si King David? Amen. Si King David po, amen po, nagkasala po siya ng adultery. Amen po, nagkasala, naging murderer siya, naging adulterer din po siya. Amen po, isang napakalaking kasalanan sa harapan ng Panginoon bilang lingkod ng ating Panginoon. Amen. Subalit si King David ay nagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Amen po. Nandun yung habag ng ating Panginoon. Ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos yung habag, yung kapatawaran sa Kanya. Kasi buong puso po siya, umiiyak po siya sa Panginoon na patawarin sa Kanyang pagkukulang, pagpatawarin sa Kanyang mga nagawang kasalanan. Amen po. Ang Diyos natin, amen, ay Diyos na mapagpatawad. Ang ating Diyos, hindi po siya nauubusan ng habag. Kasi nature nga po niya yan eh. Ang nais lang makita ng ating Panginoon, yung tayo po mismo yung lumapit. Tayo yung magpakumbaba at aminin yung kasalanan na ginawa natin. Amen po. At aminin din po natin sa Kanya. Kung hindi natin kayang magpatawad, amen po, sa ating kapwa, amen po, ilapit natin sa Panginoon, Lord, hindi ko siya kayang patawarin. Tulungan mo ako. Kasi siya lang yung makakatulong sa atin. Amen? In Book of Ephesians, sabi po dito, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Ano po? Hindi po siya nauubusan ng habag. Hindi po siya nauubusan, amen po, ng pag-ibig sa atin. Sabi nga, His love is new every morning. Amen? Tayo, nauubusan tayo eh. Nauubusan tayo ng pasensya. Amen. Ang kapatawaran ng ating kasalanan, amen po, siya ang Diyos na mapagpatawad. Kaya sino tayo upang hindi magpatawad sa ating kapwa? Kung ang Diyos ay pinatawad tayo, amen, dapat din po tayong magpatawad. Yan po ay command ng ating Panginoon. Amen. At dahil nature niya, amen po, ang laging magpatawad, amen po, nature niya yung pagiging mahabagin. Dapat as a Christian, amen po, as a Christian, at bilang mga anak niya, dapat meron din po tayo noon, lagi, bit, dala, nakalagay sa ating puso. Katulad po nung ating bag, di ba, tayo papasok saan tayo papasok sa trabaho natin, sa school, office man yan, o kung saan man trabaho yan, di po ba lagi tayong may dalang bag? Anong laman ng bag na yan? May lamang cellphone, number 1 cellphone. Hindi yan makakalimutan. Ano po? May dala ang mga babae, may mga pampaganda, may mga kung ano-anong abubot sa loob ng bag. Ano po, may cellphone, may wallet. Ano pa yung mga regular na dinadala natin sa ating bag? Baon. Yan, di makakalimutan yung mga baon natin sa ating bag. Ano po? Amen po. Ganon din po dapat yung ating pagpapasensya. Dapat lagi din po yung nandun. Kung dala natin yung ating bag, dapat yung pasensya, yung pagpapatawad, lagi rin po yan nakasukbit dun sa ating bag. Kasi anytime, hindi natin ini-expect dun sa area ng ating trabaho, minsan may taong nakakainis. Di po ba? Ikaw patapos na ng trabaho mo, siya nandun pa nagdudot-dot.
Di po ba? Ikaw malinis na yung area mo, may darating, tapos hindi man lang maligpit yung kanyang gamit. So dapat meron tayong nakahandang pasensya lagi. O may kukunin tayo, Lord. Lord, ito, pasensya para dito sa taong ito. Amen po? Tapos ka nang maglinis, yung mga gamit niya, nandyan pa rin nakaharang. Wala kang mga gawa, kundi ikaw na rin yung maglilinis. Alam ko may nakaka-relate dito. Minsan sa accommodation, nangyayari din po ito sa accommodation. Ano po? Nangyayari din po ito minsan sa mga accommodation, lalo na yung grupo-grupo. Kadalasan po nangyayari ito sa mga group. Ano po, sa atin po, lalo na sa ating mga kaatihan, magkakasama sa accommodation, magkakasama sa school or sa bahay man po. Ano po, mas madalas na nangyayari ito. Minsan may gagamit ng gamit mo, hindi magpapaalam. Ano po, minsan naman po, iisa lang ang bathroom, 10 kayong maliligo, so tatagalan pa niya. So, nandun yung aga-aga pa lang magagalit na tayo. Maiinis na po tayo, ano po. So, kailangan lagi po yun, meron tayo. Meron tayo sa bulsa, meron tayo na ibibigay sa kanila. Ano po, ganun po yung Kristiyano. Ano po, kasi hindi po natin maiiwasan na makaka-encounter po talaga tayo kahit saan po tayo magpunta. Kakilala man natin o hindi, employer man natin, or kapitbahay lang natin, amen po, na bigla-bigla na lang may mga ganyang pangyayari. So as a Christian, amen po, ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad. Yan po yung nature niya. So dapat as a Christian, bilang mananampalataya ng ating Panginoon, nature din po natin yung maging mapagpatawad. Nandyan yung mine ng mine, hindi naman kinukuha ang paninda. So yung pasensya, ano po, kailangan magpatawad, Kuya Ricky. Okay. Next is, forgiveness is a process. And in book of Matthew chapter 18, verse 21 to 22, ang sabi po dito, Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Jesus said unto him, I say not unto thee, until 7 times, but until 70 times 7. Ang tanong, ilang beses ko po ba patatawarin yung nagkasala sa akin? Sabi naman ni Peter, 7 beses po ba? Ang sabi ng Panginoon, no, until 70 times 7. Magkano? Ilan po yun? I think 490, kung di ako nagkakamali. Ano po? So, napakarami. Biriin mo yung ganun karami, bakit ilang beses ba tayo gagawa ng kasalanan ng ating kapwa? Bakit ganun karami? Amen po. Kasi po, meron pong iba't ibang sitwasyon, ano po, na talagang ang pagpapatawad ay proseso. Hindi po biglaan. Ano po, maaring yung iba po dito, yung sakit ay napakalalim, na hindi po natin kaagad-agad maibibigay sa kanya yung pagpapatawad. Panginoon, na hindi lamang 7 times yung patatawarin ang nagkasala sa inyo, kundi 77 times or more pa. Kasi limitless si Lord pagdating sa pagpapatawad. Ano po, pero tayo po kapag pumapasok sa isipan natin, bumabalik sa isipan natin, yung taong yun na nakasakit sa atin, amen po, Lord, I forgive him, I forgive him. Alam niyo po, kapag ganito yung ating attitude, sa taong nakasakit sa atin, hindi natin mamamalayan, mawawala na lang po yan. Yung bitterness na yan sa puso natin, yung hate na yan sa puso natin, unti-unti, hindi mo po yan mamamalayan. Mawawala po ang lahat ng yan. Amen po. Kaya mas piliin po natin, amen, na tayo ay magpatawad. Amen. What to do to let go of grudges and bitterness? Amen po. Ano daw po yung pwede nating gawin? Amen po. Para maalis, amen po, yung grudges or bitterness. Katulad na po ng sinabi ko sa inyo po kanina, ano po, na lagi nating i-pray, Lord, papatawarin ko yung taong yan. Sabi po dito, remember that God has forgiven you.
Yun po yung una nating ilagay sa ating isipan. Amen po. Meron pong isang kwento sa Book of Matthew, yung isa pong hari. Maring ang iba, alam na po nito. Meron pong isang hari, at meron po siyang mga alipin. So ipinatawag po niya ang kanyang mga alipin. At ipinasuri yung mga pagkakautang ng kanyang mga alipin. At meron po siya, yung hari, meron po siyang isang alipin, na nagkakautang sa kanya ng milyon-milyon. So pinatawag po niya ito. Ipinatawag niya at sinabi sa kanya po doon na ang laki-laki na ng utang mo pala sa akin na kailangan mo ng bayaran. At dahil hindi makabayad ang alipin na ito, amen, sabi dapat ipagbili yung kanyang buong pamilya. Ang lahat ng kanyang ari-arian, maging ang buong pamilya niya ay kailangang ipagbili para siya po ay makabayad ng utang. Subalit wala nakiusap yung alipin. Sabi niya, Panginoon, sabi niya, mahal na hari, sabi po niya, kung pwede bigyan mo pa ako ng pagkakataon na mabayaran yung aking pagkakautang. Wala pa akong maibabayad sa iyo ngayon. Nakiusap po, sa madaling salita, nakiusap po ang alipin na ito sa kanyang hari. At dahil sa habag ng hari sa alipin na ito, pinatawad po siya. Hindi na po pinabayad yung kanyang utang. Ganun po yung ating Panginoon. Kapag tayo'y nakiusap, humingi ng awa, ibibigay niya yung habag. Patatawarin tayo ng Panginoon. Pero one day, itong pinatawad na alipin, habang siya po ay naglalakad, nakita po niya yung isa niyang kapwa din alipin na may utang naman po sa kanya, ay napakakaunti lang ng utang sa kanya. Sabihin na natin, yung utang ng alipin na pinatawad ng hari 1 milyon, tapos ang utang lang ng yung kaibigan ay 500 pesos lang. So nakita niya po ito at agad niyang sinunggaban. Sabi niya, magbayad ka ng utang mo. Ang tagal-tagal na nun, 500 pesos lang, hindi mo pa ako mabayaran, ang sabi ng alipin dun sa kapwa niya alipin. Ano po ang ginawa niya? Binugbog pa niya at pinakulong yung kanyang kapwa alipin na nakautang sa kanya ng 500 pesos lang. Compare sa inutang niya na milyon-milyon. At nung malaman po ito ng hari, pinatawag niya po itong alipin na ito. Bakit ganun ang ginawa mo? Ikaw, pinatawad kita. Pinatawad kita doon sa utang mong napakalaki, pero bakit hindi mo pinatawad yung kapwa mo alipin na nagkautang sa'yo ng maliit lang? Ganyan po tayo. Si Lord, ang kasalanan natin kay Lord, araw-araw meron tayong nagagawang kasalanan sa Panginoon. Di po ba? Ang hindi lang tayo mag-pray, kasalanan na po yun. Hindi tayo magbasa ng Bible, kasalanan na po yun. Hindi tayo dumalo sa gawain ng Panginoon kahit may pagkakataon, kasalanan na po yun. Araw-araw, mag-isip tayo ng hindi maganda sa kapwa natin, magsalita tayo ng hindi maganda sa kapwa natin, kasalanan na po yun. Araw-araw po yan, nagagawa natin. Pero pinapatawad tayo ng Panginoon kapag lumalapit tayo sa Kanya. Tapos tayo, nasiko ka lang ng kaibigan mo, sisikuhin mo rin. Naapakan ka lang, aapakan mo rin. Magpatawad po tayo katulad ng pagpapatawad ng ating Panginoon sa atin. Amen? Humble yourself to the Lord. Sabi niya. Sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all of our unrighteousness. Amen. Ano naman po ang mangyayari kapag hindi tayo nagpatawad? In Book of Mark, chapter 11:25, ang sabi po dito, and when ye stand praying, forgive, if ye have aught against any, that your Father also, which is in heaven, may forgive you for your trespasses. Kapag hindi po tayo nagpapatawad, meron po itong spiritual effects, physical effects, and emotional and mental effects. Kapag hindi po tayo marunong magpatawad, ang hindi po pagpapatawad, ito po yung nag-hinder sa ating mga panalangin.
Hindi po pakikinggan ng Diyos yung ating mga panalangin kapag hindi tayo marunong magpatawad. Physical effects, magkakaroon tayo ng stress, anxiety, high blood pressure. Bakit? Kasi every time na nakikita mo yung kaaway mo, every time na nakikita mo yung tao na nakasakit sa iyo, po, di po ba na-high blood tayo? Nandiyan na naman, nakikita ko na naman siya. Tumataas yung ating, yung dugo. Kaya yan, nagkakasakit tayo. Nai-stress tayo na kung ano-anong iniisip natin para lang gumanti sa taong yon. Nagkakaroon ng yung mental or emotional effect na i-steal yung joy. Imbis na masaya tayo, paano tayo magiging masaya? Yung kaaway natin, nandyan lang sa kabilang kwarto, or kasama pa natin sa higaan, kasama natin sa work, araw-araw nakikita natin sila. So every time makita ko, naku, nasira na naman yung araw ko, nakita ko na naman siya. So nai-steal yung joy. Hindi tayo makapagtrabaho ng maayos. So ano ang gagawin? Mag-iiwasan. Ang problema, iisa lang yung hagdan. Magkakasalubong kayo. Hindi ganun na lang. Di ba? What will happen if we forgive? If we forgive. Ayan po. Ano naman daw po ang mangyayari kapag tayo ay marunong magpatawad sa ating kapwa? Una, nagkakaroon po tayo ng restoration. Ano ang nare-restore? Sabi dito in Psalms 51:10-12, "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me." So kapag nagpapatawa daw po tayo mga kapatid, amen po, nagkakaroon po ng restoration. Nare-restore yung relationship natin sa Panginoon unang-una. Amen po. Dati, nung hindi pa tayo pinapatawad ng Panginoon, ano ang turing po sa atin? Ang turing po sa atin ng Panginoon ay kaaway. Pero nung pinatawad na po tayo ng Panginoon, magkaibigan na po tayo. Kaibigan na po tayo ng Panginoon. Hindi lang kaibigan, itinuring pa tayong anak ng ating Panginoon. Hindi lang po anak, basta anak, tinuring pa po tayong tagapagmana ng kanyang kaharian. Ganun po ang ating Panginoon. Amen. Nare-restore yung ating relationship. Amen. Kung nagpapatawad po tayo, halimbawa sa kapamilya natin, nare-restore yung ating relationship sa ating kapamilya, sa ating kapatid, sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan. Yan po yung unang nangyayari kapag nagpapatawad tayo sa ating Panginoon. Amen po. Nagpapatawad tayo sa ating kapwa. Nire-restore ni Lord. Amen po, yung mga nawala, yung joy in our heart, katulad nga yung sabi ko po kanina, amen po, i-restore po niya yan, papalitan po niya yung inis natin sa kapwa natin, papalitan po iyan ng habag. Amen po. At kapag meron tayong ganong puso, napapatawad, talagang mapapangiti na tayo, kahit nakikita po natin siya sa trabaho, nakikita natin siya saan man, or pumapasok man sa isipan natin. Amen po. Minsan nga po, yung kaaway kapag one time, meron din po akong naging kaaway, doon pa sa Pilipinas. Talagang, nung time na yon na hindi pa po malalim ang aking pagkakilala sa ating Panginoon, palaaway din po ako. Talagang, kung anong lumalabas sa aking bibig. Hindi po ako nagpapatalo. So, meron pong time na, may panahon po na talagang nagkatagpo kami. Dati hindi kami nagkakatagpo, nag-iwasan. Pero dumating yung time na talagang nagkatagpo kami doon sa isang bahay. Punong-puno na yung galit ko sa kanya, siya ganun din. Talagang ang nangyari, so masasakit na salita yung aking nabitiwan, at ganun din po siya sa akin. Hanggang sa tumagal na hindi na po kami nagkikita, pero nandoon pa rin sa aking isipan. Pero ano po yung ginawa ko? Nung naunawaan ko po ang mga bagay na ito, napakahalaga pala sa harapan ng Panginoon ang tayong magpatawad. Alam niyo po, sinearch ko siya sa Facebook. Kasi hindi naman kami magkaibigan sa Facebook. So ang ginawa ko, nag-search ako nakita ko po siya sa Facebook. So nag-message po ako agad sa kanya at sabi ko, kamusta ka na? Humingi po ako ng sorry. Pasensya ka na dun sa mga nasabi ko noon. So ganun po pala yung mararamdaman. Magkakaroon tayo ng kalayaan. Hindi po tayo nakakulong. Alam niyo po kasi kapag hindi tayo nagpatawad,
ikaw na hindi nagpapatawad at yung ayaw mong patawarin, parehas po kayong nakakulong sa isang hawla na pareha po kayo na walang joy sa puso. Ano po, pero pag pareha kayong nagpatawaran, parehas po kayong makakalaya. Ano po, sa kasalanan ng hindi pagpapatawad. Amen. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, subalit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Huwag po tayong mag-revenge or gumanti. Amen. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, sa akin ang paghihiganti. Amen. Minsan, ipinapaalala po sa atin ito ng Panginoon, amen po, ang ginawa niya sa atin sa krus ng Kalbaryo. Ang tunay na dahilan ng pagkapako sa krus at pagbubo ng kanyang dugo ay upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa harapan ng ating Diyos Ama sa langit sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Amen? Ibinigay ng Panginoon ang kanyang only begotten Son to save us, to forgive us, to redeem us, and to have an everlasting life. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Amen. At maaring sa oras na ito, kung inyo pong naririnig sa atin po sa bansang Pilipinas, nandun yung worry, nandun yung iba't ibang paghahanda na kasi may katulad ng naririnig natin na may prophecy na magkakaroon ng mga lindol, tsunami at kung ano-ano pa pong magaganap po sa ating bansa. Ang tanong, mapipigilan po ba natin yon? Hindi po natin ito mapipigilan. Pero ang nais po ng Panginoon kung bakit tayo pinapaalalahanan sa oras na ito, ang mga bagay, hindi po masama ang maghanda sa mga ganyang darating na mga kalamidad. Pero nais ng Panginoon ang mas ihanda po natin, amen po, yung ating puso. Kasi malapit nang dumating ang Panginoon at gusto niya, handa po tayong humarap sa Kanya. At isa po sa nais ng Panginoon, amen po, yung sa ating puso, alisin na po natin. Kung meron tayong galit dyan, hindi pa nagpapatawad, alisin na po natin yan. Kasi haharap po tayo sa Panginoon. At ayaw ng Panginoon na tayo ay haharap na mayroong mga itinatagong galit sa puso natin sa ating kapwa, kanino man yan. Amen? Kasi sabi niya po kanina, hindi tayo patatawarin kapag hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa. Amen? May naunawaan po ba tayo, mga kapatid, sa umagang ito? Amen? Amen. Ang magpatawad ay kinalulugdan ng Panginoon. Pero ang hindi nagpapatawad, hindi po ito kinakalugdan ng ating Panginoon. Amen. To God be all the glory. Amen. Ito pa. Ito pa yung pinakalas. Amen. Ang sabi po dun sa 2 Peter 3, verse 14a. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at walang kapintasan. Alalahanin ninyo na kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas.